Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po kayo sa mga banateros, banateras worldwide? Shout out din po sa inyo. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang. Sana po pagpasok nyo i-like nyo po agad itong video na ito. And sa mga hindi ko pa po subscriber, sana po ay mag-subscribe po kayo dyan. Ha? I-click nyo na rin po yung notification bell dahil may mga nagko-komentaryo, nagbe-mensahe na bakit hindi daw lumalabas yung aking video sa kanilang YouTube channel. No? So i-click nyo yung notification bell. Nang sa ganon, pag tayo po ay merong mga vlog, ay i-inform po kayo ni YouTube na meron po tayong bagong ginawang video. Ayan, hindi na po natin pagtatagalin. Ito po ang ating magiging topic for today. Tuloy ang suntukan. Pero may catch ha. Basagan ng muka. Walang gloves. Oh, walang gloves po yan ha. Oh, baka mamaya may mababakla dyan. Oh, yan ang sabi. Tuloy ang suntukan, walang gloves. Oh, wala na masyadong maraming kondisyones. Pero tuloy na po sa Martes. Mamaya pag-usapan natin yan. Congressman, sinapak ni Baste. Aba, talaga palang talaga palang magaling sa boxing ito si Baste. May sinapak na congressman. Meron pala. Mamaya pag-uusapan natin sino to. Pangatlo, Risa, may bago na namang kasinungalingan. Okay? Yan po ang ating magiging talakayan ngayon. Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto. Nako, pambira. Exciting to, no? Nako, palagay ko, pagdating sa Pilipinas, mas pinaka-aabangan pa yung suntukan ni Baste at saka ni Torre compared sa mga laban ni Pacquiao. Naku, marami nag-aabang nito. Lalong-lalo na yung mga pinklawang iyakin. Hindi kasi nila magalaw ang Duterte, especially yung mga komunistang duwag. Alam naman natin talagang dinurog sila. Etong mga NPA, etong mga komunista, lalong-lalo na sa Davao, talagang dinurog sila ng Duterte. Hindi nila kaya Duterte. So, kahit na mabugbog si Torre, wala naman silang pakialam kay Torre. Ang importante, makasapak lang si Torre kay Baste ng isa, dalawa, masaya na yung mga komunista na yan, yung mga pinklawan na yan. Hindi ko sinasabi mga pinklawan at dilawan komunista, magkaiba yung pinklawan, dilawan, tapos mga komunista. Kayo na magsabi, basta ako, hindi ako nagbibintang. Mamaya, tayo dyan Okay. Sige, pag-usapan natin. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Yan ang sinasabi ko Napanood ata ni Mayor Baste yung vlog ko. Kauna-unahan to, sinabi ko agad pagkatapos. Ang dami pa nga nagsasabi. Even yung mga tropa ko yung mga kakilala ko, pati yung mga vlogger na kakilala ko, sabi, uy, ano ba naman yun si Baste? Natakot, naduwag. Hindi po, eto, pinaliwanag ko. Yan po exactly yung call natin. Ang hamon kasi suntukan. Bakit tayo napunta sa gloves? Bakit tayo napunta sa boxing? Bakit tayo napunta sa araneta? Bakit tayo napunta sa pledge? Bakit tayo napunta sa bentahan ng ticket? Ang usapan, basagan ng muka. Hindi ko naman maintindihan to si Torre. Napakahilig talaga sa TV. Walang camera. Suntukan kung suntukan. Yung sagot ni Torre na ganoon, panduwag yun Natural. Kahit sino lalaban. Bakit? Saka araneta May pakinabang, may kikitain ka dyan. Sabi nga ni Pulong alam naman niya ni Pulong kung magkano kinita mo sa pagkidnap kay PRRD. Definitely, ngayon pagka nakamera yan, may kikitain ka rin dyan. Sa katunayan, itong si Torre, makikinabang dahil tatakbo yan sa 2028. Talagang user-friendly to si Torre. Basta kung ano makakatulong sa agenda niya, sa karir niya, gagawin niya kahit pangit. Kahit na magmukha siyang duwag. Totoo ito. Ito, alam na mga tunay na lalaki, especially yung mga galing exclusive schools, yung mga puro lalaki. Walang drama-drama. Pag sinabing suntukan, suntukan. Walang araneta, pambihira.
Mag-iimbita ka na manunood, walang imbitahan. Oh, nakita nyo? Ngayon, bawal ang iyakin ha. Tore, pag umatras ka rito, duwag ka. At hinahamon ko ang mga pulahan at pinklawan na tinatawag na bakla si Basti. Na pag umatras dito si Tore, tawagin nyo siyang duwag ha. Napakalinaw naman kasi. Iba suntukan, iba ang boxing. Yung isa sports, yung isa may gloves, yung isa talagang basagan ng muka. MMA, pwede kahit ano, pwede kahit sipa. Basta bawal ang pulis. Bawal ang baril. Mano-imano, square. Walang armas. Okay? Huwag nyo nang paguluhin. Tore, lalabang ka? Ayan. Walang atrasan. Bis, ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need Mismo. kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Yun yung alam nating suntukan. Di ba? Sige, taas ang kamay dito ng mga tunay na lalaki. Yung dumaan sa elementary, high school. Ulitin ko, lalo na exclusive, yung puro lalaki, walang babae. Diyan ang madalas ang suntukan. Di ba ganyan? Wala nang usap-usapan. Gusto mo, puntahan kita sa bahay, suntukan tayo. Walang cameraman. Huwag yung, para kang estudyante na grade 5. Sige, suntukan tayo, pero manunood si teacher. Manood si teacher dito. Gusto ko manood si principal. Di ba? Kasi, hindi natin alam kung anong plano nito si Torre. Basta ito maliwanag ha. Okay. Liwanagin natin sa mga pulahan tsaka pinklawan na iyakin. Pag may nangyaring masama kay Torre, huwag niyong sasabihin na grabe namang walang karespeto to si Basti, pinatulan matanda. Alam ko na sasabihin ng mga yan eh. Grabing kawalang karespeto to si Basti, naturing ang mayor, sinapak PNP chief. Anong magandang halimbawa yan sa mga Pilipino, lalong-lalo sa kabataan? Tandaan natin, may sinabi lang si Basti, pinalaki ni Torre. Gusto niya sa Araneta pa. So, ibig sabihin, gusto niya makapanood buong Pilipinas. Ang gusto ni Basti, sila lang dalawa. Hindi makakasama sa kabataan. Liwanag po nun ha. Kaya nga ayaw ng camera, sila lang. Usapang lalaki to. Pero gusto ni, buong Pilipinas makapanood. So, walang sisihan ha, na pinatulan niya matanda. At kung sakali lang naman, mamatay si Torre, walang demandahan, ha? Huwag niyong ipapahuli sa pulis si Basti. Baka gagamit kayo ng dahas. Pero palagay ko lang ha. Dahil meron naman tayong mga kakilalang pulis. At ang pagkakasabi sa akin, 90% daw ng pulis galit kay Torre. Kaya lang siya ang PNP chief, kailangan sundin. So siguro they are also rooting for Basti na hindi nila masapak si Torre, si Basti na lang. Sapakin mo yan in behalf of me, at least legal. So kung mamatay si Torre, ako ayoko ha, inuulit ko. Kung meron akong magagawa, kung meron akong influence over them, ayoko matuloy yung suntukan. Diba? Kaya lang, tatawagin tayong duwag, tayo'y nagbibigay lang ng komentaryo. Okay? Pero pinaaabot ko pa rin kay Mayor Basti at kay PNP Chief Torre, sana wag nyo nang ituloy yan. Diba? Hindi maganda yan. Pero kung mapilit kayo, ay tuloy ang ligaya. Okay ba?
Pero, kung anong mangyari kay Torre, huwag niyong gagamitin ang kapangyarihan nyo. Sa bagay, hanggang 2028 lang eh. Enjoy nyo yung kapangyarihan nyo hanggang 2028. Well, hindi ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo... Okay, maliwanag na yan. Shoot na yan. Tuesday, Wednesday, Torre. Okay? Kasi, panduwag yung... Sabi ko sa inyo, panduwag eh. Ang nabanggit sa akin, alam naman ni Torre, tandaan po natin, pag aalis ng ibang bansa, ang isang politiko, nagsasabi yan sa gobyerno. Oo, nag-i-inform yan sa gobyerno. So, alam ni Torre, aalis si Baste ng linggo. Si Torre naman, tapang-tapangan, nilagay yung schedule sa linggo. Oh, di ba? Kasi alam niya alis si Baste at pupunta sa Singapore. Ang tanong, anong ginawa ni Baste sa Singapore? Hindi kaya andun si Tatay Digong? Uy, tatandaan natin. Dinala di umano si Tatay Digong sa ospital. At hindi sinagot ni BP Sara kung asaan si Tatay Digong. Hindi ka nasa Singapore. Di ba? Well, anyway, bahala na, no? Kung ano man, sa Singapore man si Tatay Digong or wala, ang importante, tuloy ito. Okay, Tuesday or Wednesday. Maliwanag na yan, Torre, ha? Ano din, gusto mo. Mag-set up din tayo. Pero wala nang camera-camera. Wala na ring gloves. mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag-jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Ayun. Ito, totoo yan. So, yung sinasabi ni Baste, ganyan yan eh. Medyo, tayo naman nagle-lesson. Hindi ko naman sinasabing tayo marunong. No? Nagle-lesson tayo for exercise lang. Diba? Boxing, Muay Thai, ganyan eh. Pagka napapagod ka kasi, yan ang ano dyan eh. Pag napapagod ka, bumababa yung kamay mo. Lalo na pag mabigat yung gloves. Pagka yung gloves ay mga 14, 16 ounce, mabigat yan eh. Pag matagal, sumusuntok ka, mabigat, binababa mo yan. Yan yung sinasabi ni Baste. Pag suntok mo, balik dito. Ganun no? Kaya lang, syempre, pag pagod ka na, pag suntok mo, ganyan. Malalaman mo, pag pagod na ang boxer, nakababa na ang kamay. O, kita mo, pinapayuhan ka pa ni Baste. Kung anong gagawin mo, kasi mali. Alam natin, may problema sa resistensya ito. Kasi hinihingal siya di ba? Inihingal si Torre nung nag-ensayo sila. Tapos, nag-push up siya ng parang may binebembang. Kaya nga medyo bastos eh. Bastos yung push up ni yung push up ni Torre. Hindi parang push up na nag-e-exercise. Parang push up na may binebembang. No? So, doon pa lang kikita mo, shortcut yung mga ginagawa. Kasi nga, walang hangin. Walang resistensya. Maganda yung sinabi ni Baste, binababa mo kamay. Kaya yun ang sabi niya, huwag mo ibaba. Pero anyway, hindi naman mabigat kasi hindi kailangan ng gloves. Mabigat talaga kasi yung gloves. No? So wala ng gloves, so hindi mabibigat, hindi mapapagod yung braso mo. Ang tanong, pag walang gloves, mas nakakapagod yan.
Dahil pag tinamaan ka niyan sa panga at hindi ka nakatulog, just in case hindi makatulog sa isang suntok si Torre, sigurado pagod agad yan. Kasi bababa ang resistensya. Hilo yan. Bata ito si Basti. Malaki ito si Basti. Si Torre, kung di ako nagkakamali, kasing laki ko o matangkad ako konti. Si Basti, malaki ito. Matangkad to. Alam naman natin, medyo may ibang lahi ito eh. Diba? Mistisa yung kanilang nanay. Kaya, isang tamang masama yan sa panga. Maganda nga dyan, walang awatan. Anyway, tuloy na yan. Okay? Wag lang Sunday. Alam naman niya ni Torre. Yung hamon ni Torre ganun, talagang panduwag. Isipin mo, nag-set up ka, alam mo yung kalaban mo, aalis ng linggo, tapos nag-set up ka, gusto mo araneta pa, may camera pa, etc. Kita nyo, parang tanga na si Torre. Feel na feel. May pa-jogging-jogging pa sa ulan. Hindi. Nabuang na ata. Nag-hallucinate na ata to si Torre. Hindi mo alam kung anong niya eh. But anyway, wala na tayong magagawa. Andyan na yan. Basagan na ng mukha. Wala nang drama-drama, walang glove. Ito naman, pag-usapan natin, meron na namang bagong kasinungalingan si Risa. Mamaya natin pag-usapan kung sino tong sinapak ni Baste na congressman. Dito muna tayo kay isang sinungaling na si Risa. Ay, nadidisturb yung kaluluwa ko. Wow! Nadidisturb yung kaluluwa ko. Dictate yan ng staff mo. Ano kaya ang kaluluwa nito? Saan kaya pupunta? Ayokong husgahan. Hindi, wala sa atin ang paghuhusga. Pero ano kaya ang kaluluwa niya yun? Kaluluwang itim o kaluluwang matino? Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solong sa amin. Lagyan mo drama. Lagyan mo drama. Hinahadlangan yung desisyong solong sa amin. Ibig niyang sabihin, wala kayong karapatan. Korte. Sa amin tong Senado. Inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado. Mamaya babalikan ko yan, inaatas ng konstitusyon solo sa Senado. Ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Disturbing question sa desisyong iyon. Sige, latag. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House. Yun, sakto. Patay ka ron. Patay ka ron. Patay si Risa ron. Bakit? Meron ba tong abogado? Meron ba tong staff? Okay? Ang sabi niya, meron silang disturbing na mga tanong. At isa dito, yung yung one-year bar rule. Okay? Ang sabi, isa lang naman doon sa 4 na complaint ng Congress ang inaksyonan nila at inakyat sa Senado. Exactly. Katangan nito, sorry. Hindi po pagmumurang katangan. I think that is just stupid, sabi nga ni PRRD. Exactly. Dahil ang nasa batas, pag may nagpasa ng impeachment complaint, aaksyonan yan ng Kamara. Ipapasa yan. Di ba? Tapos, ipapasa naman sa Speaker of the House. Tapos, saka didinggin yung side ni BP Sara. Tapos, saka ipapasa sa Senado. Sa madaling salita, may proseso. Ang nalabag po dito, hindi naman sinasabi ng korte
na hindi guilty si BP Sara or guilty si BP Sara. Ang naging problema dito, sabi ng Supreme Court, procedural. Hindi dumaan sa tamang due process. Hindi dumaan sa tamang proseso. So, inamin mo. Katanga mo. Hindi ba? Yun na nga yun eh. Hindi kasi po pwede na merong magsasubmit ng complaint at hindi nila aaksyonan. Kumbagat sa korte, pagka may nagdemanda, obligado ang korte, aksyonan ito. Dapat may gagawin ng korte. Ganito po ang ginawa ng House. May nag-complaint, hindi nila inaksyonan. Itinambay nila. Andun ang problema. Kasalanan din nila eh. Diba? Isipin mo, magbabatas ka, hindi mo alam. Ba't hindi mo man lang tanungin sa abogado mo? They should know that. Kung hindi yan alam ng abogado, hindi naman tayo abogado, okay? Hindi tayo nagdudunong-dunungan. Pero kung papakinggan mo yung Supreme Court, kahit grade 1 ka, at marunong kang mag-English, except na lang kung hindi ka medyo sanay sa English, pero kung grade 1 ka, at sanay ka sa English, ang linaw-linaw nung sinabi ng court, ng Supreme Court. Hindi inaksyonan eh. Hello? So kung hindi alam nyo ng staff mo na mga abogado, sisantihin mo, palitan mo, pambihira, nagmumukha kang tanga. Risa, napagbibintangan ka ng tanim witness, nagmumukha ka pang tanga. Susmar. At tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabagyan, nasisingilin yung accountability. Tama, okay naman yan eh. Ulitin ko. Hindi naman pinapawalang sala ng Korte Suprema para doon sa mga tangang senador. Hindi naman pinapawalang sala ng Korte Suprema si BP Sara. Ang sabi nga the end does not justify the means. Ang ibig sabihin, kahit pagpalagay natin, may kasalanan talaga si BP Sara at kailangan siyang ikulong. Doon na lang tayo sa worst na worst. Hindi naman siya pwedeng makulong dito sa impeachment. Kunwari na lang for discussion purposes. Sobrang sama ni Sara. Hindi naman pinakikialaman ng korte yun. Doon nga yun sa impeachment court. Pero hindi ibig sabihin na dapat makulong si BP Sara, lalabagin na natin yung due process. Naiintindihan? Kaya nga meron tayong korte. Halimbawa, yung isa pumatay. Hindi naman ibig sabihin, dahil pumatay siya, mamamatay tao siya, wala na siyang karapatang humarap sa korte. Meron pa rin siya dapat na bibigyan siya ng korte na a day in court kung tawagin. He deserve na ipagtanggol ang sarili niya. Karapatan niya magkaroon ng abogado. Naiintindihan? So hindi mo po pwedeng sasabihin na mali si BP. Hindi naman inaalis yun. Nagtataka lang kami sa inyo, ayaw nyo gawin ng tama. Pwede naman next year, pinalalaki nyo yung sitwasyon. Kung kayo ay mga matatalinong senador, magkakaproblema tayo dito pag hindi nyo sinunod ng Supreme Court. Dahil yan po ay batas. Tandaan natin, pag nagdesisyon ng Supreme Court, that is jurisprudence. Batas na po yan. At kaya nga sinasabi ni Tito Soto na may mga nadidinig siyang culminaris pang tinatawag niya. May nagpapayo sa kanya.
Pag nagpayo, yung mga nagpapayo kay Tito Soto ng kaibahan sa desisyon ng Korte Suprema, nagpapayo ka na i-disregard yung batas. And that is criminal. Mali po yun. Ulit ko, hindi tayo abogado, okay? Pero hindi po natin dapat, kung ang nasa isip natin ay talagang kapayapaan sa Pilipinas, hindi dapat natin isinasantabi ang ano ng korte. Lalong-lalo na yung Supreme Court. Hindi po, kaya nga tinawag yan na Supreme Court eh. Pag dinagdagan pa natin, parang gusto nyo kasi, mga senador, dagdagan pa, meron pang mas mataas sa Supreme Court. Magiging pizza fight yan. Magiging shakis yan. Ha? Anong tatawagin mo sa mas tataas pa sa Supreme Court? Super Supreme? Di ba parang pizza na? Meron pa Super Supreme Court? Yun nga, alam mo, kung aalisin natin yung personal agenda natin, meron na akong naririnig na iba na mga pinklawan. Hindi ko napapangalanan. Even yung mga pulahan na sinasabi nila, we totally don't agree with the Supreme Court. But we need to follow it. Dapat, be a better woman than that, Risa. You may disagree with the Supreme Court, but it is the Supreme Court. It is the Supreme. Wala yung Supremer, Supremes, o Super Supreme. Yun na yun eh. Huli na yun. Hindi, wala nga jurisdiction ang Senate para ituloy. Dahil void yung impeachment. Be a better woman, Risa. Hamon namin sa'yo, be a better woman. 7 buwan na lang, February na, pwede kayo magsampa ulit. Di ba? Yung mga hawak mong leeg sa leeg na congressman, sabi mo magsampa sila impeachment, at pag sinampa impeachment, aksyonan agad. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yon. That's not the decision that you were expecting talaga. Well, alam nyo naman, there were rumors about it for days before, but I was hoping against hope hanggang sa huli na hindi totoo at hindi magkakatotoo. Kaya shocking talaga. And nakakasugat sa mga prosesong bukas, hindi lang sa mga Nakakasugat sa prosesong bukas. Yung proseso nga ang may problema. Katanga talaga nito si Risa. institusyon ng gobyerno, nakakasugat sa mga prosesong bukas sa mamamayan para iwasto ang nakikitang mali or punuin yung nakikitang kulang. These are the persons na sinabi ko kanina sa Facebook ko. Itong mga pinklawan na ang linaw nung sinabi ni Chanko na nagkabayaran dyan. So lumalabas yung bawat pirma may natanggap ang mga congressman. Yung sino pumirma may natanggap. Sinabi yan ni Chanko. And that is illegal kasi pork barrel yan. Nagingay ba kayo? Sinilip ba ninyo? Masyado kayong nakafocus kay Sara. Ito payo ko lang. Sa mga tatakbong sa 2028, labanan nyo si VP Sara ng patas. Pag matalo nyo sa eleksyon, ang labanan po kasi dapat nasa eleksyon. Kung matalo nyo sa eleksyon si VP Sara, congratulations, we will respect you. Ikaw na, Presidente. Pero kung sa tingin nyo, hindi nyo kayang talunin si VP Sara, huwag tayong ipokrito. Huwag nating gamitin ang taong bayan, kung anumang ang pera ng taong bayan, ang posisyon, dahil gusto nating ilubog si VP Sara dahil hindi natin kaya sa patas
na eleksyon. Heard, Senator. Pero ano gusto niyo sabihin doon sa nagsasabi na why not wait for the Exactly. 2026 para na lang sundin yung Supreme Court, walang constitutional crisis? Yung mga nagsasabi ng gano'n, what would you like to do? Wala namang hihingi ng constitutional crisis. I'm afraid, in fact, with all due respect, yung ganitong desisyon is one that makes us more insecure dun sa dapat na stabilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Sa sinasabi ng iba na hintayin na lang ang 2026, Diyos ko po, alam naman siguro all the effort and time it already took para simulan ng maayos itong impeachment process na ito. So, hindi naman nila pwedeng basta-bastang sabihin, hintayin na lang ang isa pang taon. At saka kasi... Hindi na lang po 1 taon, 7 months na lang aantayin mo. Antayin nyo na. For the meantime, pagplanuhan nyo ng maayos. Yung walang anomalya, na yung katulad na sinasabi ni Chanco, na yung mga pipirma ay may bayad. At pag may pinasang complaint, aksyonan agad. 'Di ba? You should learn. Alam mo, isa yan sa isa po yan sa discipline ng isang matured person. Learn from your mistake, and higit sa lahat, dito maraming bagsak. Kaya maraming nagiging magnanakaw, maraming nangre-rape. They don't know how to wait. Wait ka lang. In a proper time, kung natuto kayo sa pagkakamali ninyo, makakabawi pa naman kayo eh. For the meantime, ayusin ninyo. Diba? Ganyan. Kaya may magnanakaw, may kurap. Hindi nila maantay na yumaman sila. Hindi nila maantay na iangat sila ng Diyos. Hindi nila maantay na i-anoint sila ng Diyos na sila ay mapunta dun sa posisyon. Pinipilit eh. Di ba? Dapat yan sa buong katauhan yan. Let's learn to wait. Huwag natin pinipilit. Dapat organic. Pinipilit natin eh. Kaya tuloy nagkamali-mali oh. Anong mga president ang tinatakda ng ganitong klaseng desisyon? Hindi, ako sa tingin ko walang precedents. Kasi ang sinasabi niya, pag nag-declare ang Supreme Court ng ganyan, ano yung mga kasunod? So, ibig sabihin, maliligtas na yung mga corrupt na opisyal? Hindi po. Ang precedents niyan, gawin ng tama ang proseso. Walang sinasabing walang sala si BP Sara o may sala si BP Sara. Anong precedents ang sinasabi mo? Proseso lang yung kinestyon dito. This is technical. So, maganda nga eh. Para matuto yung nasa sundin natin. Yung procedure. Huwag tayo laktaw-laktaw. Anong precedents niyan? Sa susunod, isa lang ang isubmit na complaint. At pag kami sinubmit na complaint, action na agad. Tama or tama, apakasimple naman nun. Ito ang hindi ko maintindihan, Risa. Ha? Alam niyo yung sinasabi ng, ito ulitin ko, hindi po tayo abogado. Pero yung sinasabi ng Supreme Court, actually, kung hindi ako nagkakamali, yan ay pinag-aralan sa batas, first year, sa law school. Tanong mo sa abogado mo, first year yan eh. Kasi sinasabi nila, walang karapatan yung Supreme Court pumasok doon sa impeachment trial. Hindi po pinasok ng Supreme Court yung impeachment trial. Meron po tayong 3 branches. Yan yung pinupunto nila eh. Magkakahiwalay, pero patas at may check and balance. Tama kayo doon. Legislative. Yung senador at congressman, according to the Constitution, ang legislative, sila po ang tagagawa ng batas. Ang executive, yung presidente,
Sila yung taga-execute, kaya nga executive. Sila yung taga-pagpatupad ng batas. Judiciary. Sila yung pagka merong question, sila ang maghuhusga. Okay? Kung merong pinagtatalunan, in layman's term, pagka merong pagkakaiba, hindi po pwede nating sasabihin sa Supreme Court na wala silang karapatang pumasok. Karapatan nilang pumasok kahit sa executive, kahit sa legislative. Kung merong grave abuse of discretion. O, ayan, nasa Article 8, Section 1, Paragraph 2 of the Constitution. Ulitin ko, Article 8, Section 1, Paragraph 2 of the Constitution. Grave abuse of discretion. Yan po ang sine-question. Kaya sabi naman ng iba, itong grave abuse of discretion, wala naman eh. Pwede lang pumasok ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Anong wala? Sobra-sobrang ang abuso eh. Isa lang ang pwede, 4 ang pinasa. Hindi ba abuso yun? Hindi ba nagkamali ang Kongreso doon? Pangalawa, may pinasang complaint, hindi inaksyonan. May pinasang pangalawa, hindi inaksyonan. So, 2 na hindi inaksyonan. May pinasang pangatlo, hindi inaksyonan. Wala bang grave abuse doon? 3 ang hindi inaksyonan. 4 ang inaksyonan. Pangatlo, pero hindi naman ito sinabi ng Supreme Court. Pero para sa akin, ito yung matinding grave abuse. Unconstitutional yung pagpirma. Bakit? Hindi dumaan sa proseso. Una, bayad. According to Chanco, and at the same time, madalian yan. Pagkapasa nga niyan, pinirmahan daw agad ng mga kongresista. Baka ng iba kasi nanghihinayang dun sa bayad sa mga kongresista. Kaya ayaw na nilang paabutin ng FEB kasi magbabayad ulit. Aalala nyo, kaya nga kaya hindi tumakbo yung 3 kasi walang naglalabas. So, baka wala nang pambayad dun sa 2026 na isasampa, kaya yung iba ayaw. Baka wala nang pumirma. Kaya ngayon pinipilit. So, pakisabi mo sa abogado mo, alam niya yan, first year, tinake niya na yan. Kung hanggang saan ang power ng Supreme Court. Alam nila yan. Unless, nagbobobobobohan, iniikot nila to serve their agenda. Pero kung exam yan, bar exam, mali na. Yan ang sagot mo. Walang karapatan ang korte, ang Supreme Court, dyan sa impeachment procedure na yan. Mali ang desisyon nila. Wrong answer na kayo. Kasi doon sa bar exam, walang politika dyan. What is wrong? It's wrong. What is right? It's right. Sa bar exam nga, walang score na 9 eh. Bawat tanong doon, 10 points or 0. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Ganun yun. So, hindi mo pwedeng sasabihin na walang karapatan ng Supreme Court. Wow. So, ibig sabihin, wala kayong karapatan Supreme Court. Ang may karapatan, si Risa, si De Lima, si Achiche. Sino pa? Yung mga komunista. Sino pa? Ilagay nyo dyan sa comment section. Sino-sino pa yung may karapatan? Supreme Court, wala. Pero the likes of Risa, meron. So, lahat ng mga ayaw ng impeachment process, lahat ng ayaw ng pagsingil ng accountability, will probably pick up lessons from this at gagamitin na naman nila Hindi. para hadlangan ang pagsingil ng mamamayan ng accountability, ang responsibilidad maningil ng accountability ng gobyerno, which is what the impeachment process is all about. Tanga. Sinasabi niya, papaliwanag ko kung hindi ba naman sabit kaliwat ka. Paano naging mambabatas ito? Pambira. Sabi niya kasi, paano yung mga ayaw humarap sa impeachment at gagamitin tong desisyon nito ng Supreme Court? So in short nga, jurisprudence eh. So halimbawa,
Halimbawa, i-impeach si Marcos. According to Supreme Court versus gano'n. The decision of BP Sara versus gano'n. Na the Supreme Court declared that the fourth complaint is as unconstitutional. Yun ang sasabihin. Sasabihin ng kabilang abogado, tanga. Hindi naman sinabi na paano mo gagamitin yung jurisprudence na yun? In the first place, hindi naman sinabi nung Korte Suprema na bawal ang impeachment. Ang sinabi lang nila yung 4 na complaint. So gagamitin mo lang yung jurisprudence na unconstitutional na sinabi ng Supreme Court patungkol doon sa 4 na complaint. 1-year bar rule. Kung hindi ka ba naman tangat kalahati, alam mo na nga, dinesisyonan niya ng Supreme Court, halimbawa ngayon, kunwari after 3 years o 2 years, pinapa-impeach si Bongbong. Kung hindi ka ba naman tangat kalahati, magsasubmit ka ng 4 na complaint ulit, alam mo namang sinabi na ng korte, hindi pwede yun. Dapat isang beses lang 1 taon. Ganun po paggamit ng jurisprudence, Risa. Na paano ka? Hindi mo pwedeng gamitin, according to doon sa decision ng Supreme Court, hindi unconstitutional ang impeachment. Hindi ganun. Wala ka sa konteksto pag ganun, Risa. Pambira, ang layo mo sa putukan, Risa. Senator, last na lang, may pag-asa pa ba this year matuloy yung impeachment sa Senate kay VP Sara? Laging may pag-asa, di ba? Sinasabi natin mga tao, habang may buhay, may pag-asa. Well, tama naman yan. Pero ikaw, wala ka talagang Totoo, wala kang pag-asa. Manalo kay VP Sara sa 2028. Wala. Kung patas ang laban, ha? Kung hindi nyo gagamitan ng politika at patatalsik nyo sa impeachment si VP Sara. Yung mano-mano, one-on-one, botohan, eleksyon, taong bayan magdidesisyon. Hindi ka aabot sa 30% ni VP Sara. Tanggapin mo na yun. Bangan natin na nababalitaan ko may mga nagko-consider mag-file ng motion for reconsideration. May mga medyo natatangahan ako dun sa mga magpa-file ng motion ng MR. Saka magpa-file ng MR sa Supreme Court. Unanimous decision yun. 13-0 yun. 13-0 yun eh. Tapos sa kanila ka magpa-file ng MR? May asa kayo. Mga wise na mga column at sulat na inilalabas, payo kung papaano pwede pa rin sa diwa ng pagrespeto sa Korte Suprema, pero pwede pa rin salbahin yung proseso ng impeachment na alang-alang hindi lang sa Senado, alang-alang sa mamamayan. Mas marami kayo senador na gusto matuloy? I hope so. Batay sa mga announcement ng mga kasama kong senador, marami-rami kaming nadismaya din sa kahapon. All the best. Yan lang, baka umaasa ka na naman. Di ba, umaasa ka na rin kay Bam tsaka kay Kiko na kakampi mo siya. Yun pala, sumama sa majority. Sabi niya, marami-rami silang nadismaya. Good luck. Ito lang sa atin. Una, basic po yan. First year law school po yan. Hindi po tayo abogado, ulitin ko, no? Pero yan po ang sinasabi ng mga nakakausap kong abogado. Alam nila yan, basic yan eh. First year nga lang daw. Pangalawa, kasi ang sabi, Senado daw ang dapat mag-decide. I-discuss natin yan. Etong sinapak ni Mayor Baste. Pakinggan natin tong bakla na to. Sa ngayon, ang tinatanong natin, we're looking at the Senate to be the vanguard noong democracy at accountability. Kasi grabe itong nangyari na desisyon ng Supreme Court. Kasi parang nabaliwala yung konstitusyon, nabaliwala ang sarili nilang mga decisions from before, at tapos nabaliwala pati yung separation of powers. Tingnan mo to. Diba, bobo? Baliwala yung konstitusyon. Paano nabaliwala? Pinairal nga ng Supreme Court yung Constitution, kaya nga tinawag na ang constitutional. Bobo ka na, pag bakla ka, dapat matalino ka na.
Hindi ko po iniinsulto yung bakla, ah. Kasi siya mismo inamin niya, bakla siya eh. Diba sinabi niya, kay Baste, wag daw tawaging bakla si Baste. Oh, kasi basta marami siyang sinabi about Baste na hindi raw karapat-dapat na tawaging bakla si Baste. O di ikaw na bakla, ikaw ang bakla ng pinakabakla. Oh. Baste, tinawag ka lang bakla nito, ba't mo sinapak ang panga nito? Pikon ka pala, Basti. Dapat si Tori sinasapak mo. Bakit sinapak mo yung panga nito? Tingnan mo anong nangyari. Nagngiwi-ngiwi, nakamukha niya tuloy si Bongbong Marcos. Mambira. Isang bobo to. Bobo na, bakla pa. Bakla na bobo pa. Okay? Kasi marami akong, kasi sabi ko nga sa inyo, exclusive school ako eh. No? Marami akong kaklase. Yung mga bakla, tatalino, sila yung nasa top eh. Wala ata akong kaklase. Si Atty. Vic, kaklase ko yan. At saka si J. Ruiz, kaklase ko yan. Alam nila to. Lahat ata ng bakla naming kaklase. Nasa top eh. Matatalino yan. Masisipag mag-aaral yun eh. Hindi siya iniinsulto ko. Aminado naman sila eh. No. Kaya nga, dapat nag-aaral ka mabuti, pambihira. Paano nabiyak yung Constitution? Paano pinanghimasukan? May karapatan ng anyway, kadi-discuss ko lang yan kanina. Pakinggan mo na lang, ha? Oh. Ang protektahan si Vice Presidente. So we're looking at the Senate now to be really the vanguard for accountability and democracy. Kasi alam natin na consistent ito doon sa House rules na talaga namang nakabatay sa ating konstitusyon, 10 session days. At saktong-sakto yung bilang. Kaya nga, tayo din ay naging pumirma doon sa ika-4 na impeachment complaint kasi sinasalamin ito para siyang summation noong 3 naunang impeachment complaint. Hindi pwede yung sinasalamin. Anong kabaklaan yan? Hindi ko po iniinsulto yung mga bakla. Marami po tayong kaibigang bakla. Magkakaibigan po kami. Pero ano yun? Sinasalamin. Yung 3 complaint, sinasalamin yung pang-4. Saan mo nakuhang batas yun? Ang sabi nung batas, pag may pinasa na complaint, aksyonan. Inaksyonan, hindi nakarating kay speaker. Paano ka naging mambabatas? Pambihira naman, no? Percy? Ang lapad naman ng noo mo. Pambihira. Ito yung sinasabi niya, no? Ang dapat daw nagdidesisyon kung itutuloy ang impeachment ay Senado. Sige, for discussion purposes, let's accept that. Okay? Ngayon, paano pag sinabi ng Senado, we will follow the Supreme Court? Iiyak ka na naman. Maghahanap ka na naman. Alam ko yan ang sasabihin ng mga komunista, yan ang sasabihin ng mga pinklawan, yan ang mga sasabihin ng NPA. Sabi sila ng sabi, dapat Senado nagdi-decide, Senado ang nagdi-decide ng Senado. Pag sinabi ng Senado, nagkabotohan, hindi tuloy ang impeachment dahil unconstitutional. Maghahanap na naman kayo. Sa madaling salita kasi, hindi talaga kayo naghahanap ng batas, ng naaayon sa batas. Naghahanap kayo ng butas dahil alam ninyo may kalalagyan sa mga Duterte. Pag naging presidente si Duterte, si BP Sara, sa 2028, mananagot ang mga adik, mananagot ang mga komunista na mga mapagsamantala sa bayan. Diba? So, kung sakali man Senado magdesisyon at pumabor kay BP Sara, walang iyakan, ha? Sana, be a man. Pwede ka naman kasing bakla pero may pagkalalaki. Be a man to accept. Yan ang desisyon. Sundin natin ang Supreme Court, sundin natin ang Senado dahil ikaw mismo sinabi mo, Senado dapat ang magdi-decide. Huwag yung pabaklang sagot. Pag sinabi mo, sinabi mo. Okay? Maliwanag po yan. Hindi ko po inaano ulit ang mga bakla. Okay? Siya mismo umamin. No. Kaya nga wag mo nang patulan to, Basti. Bakit sinapak mo? Ha? Pambira naman to si Basti, oh.
kaliit na tao pinatulan, no? Oh, sagutin mo yung pagngiwi nito si ano. Okay. Maraming salamat po. Wag po kakalimutan na doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Solly, kung gusto nyo ng makabuluhang vlog. Hindi, joke lang po. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, wag po sana natin kalimutan i-like tong video na ito nang sa ganun mas ikakalat po to ni YouTube at wag nyo rin kalimutan mag-subscribe. Malapit na po tayo mag 500,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone.